Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome back po sa isa na namang episode ng ating programang Sharing the Vision. Ako po ulit, si Alexa Tahod at kasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino. Kamusta po kayo, Pastor Brian? Mabuti naman, Alexa. At kinukumusta din po natin ang lahat po ng ating pong mga taga-subaybay po dito sa ating Hope Channel, Sharing the Vision. Nagagalak po kami na makasama kayo sa isa pang malalim na pag-aaral. Yes, Pastor Brian. Ang topic natin ngayon ay Deadly Peril of Formalism. So mukhang mapapalalim na naman po tayo ngayon. Pastor Brian, bakit po kaya sinabi na ang formalism, ano siya, bakit siya naging deadly peril? Well, pagka-define natin yung formalism, parang superficial o yung ipinapakita lamang. Pero sa loob, sa ilalim ay yung parang bangkay, parang yung nitso. Alam mo yung nitso? Maganda sa labas, pero pagdating sa loob ay medyo bulok. Merong ilang background tayo sa Bible na pwede nating pag-usapan. Halimbawa, sa 2 Timothy. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Binabanggit dito. Kaya medyo mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo dito. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Pakibasa. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Okay. So, having the form of godliness. Ano ba ito sila? Sabi niya, in the last days, perilous times will come. So, peril. Nandun din yung peril, no? Perilous times will come. People will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to their parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving. Lahat ito na features na pwedeng nasa kanila, pero they are having the form of godliness, but denying the power thereof. Pwede pala tayong pumorma o mag-itsura na banal na banal by doing the ceremonies. Halimbawa, yung mga routine ng church, pagpunta sa midweek, pagpunta sa vespers, pagbabasa ng Biblia, pag-aayuno, hindi pagkain ng ganito. Pero, deep within our hearts, nandun yung lovers of ourselves. Proud. Lovers of money. Okay. Boasters, mayayabang. At saka pwede rin tayong walang self-control. Pero, nabubuhay tayo, na sikat tayo na tayong mga relihiyosong tao. So, pwede yan. Nung dumating ang Panginoon Kristo dito sa lupa, yan ang natagpuan niya na mga relihiyosong tao. So, tingnan natin sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23, binabanggit dito na kakaibang mga tao ang dinatnan ng Panginoon. Dito sa verse 5, sabi niya, kasi ito yung mga woes to the Pharisees, no? Binanggit sa verse 5, but all their works they do to be seen by men. Para makita ng mga tao. They make their phylacteries broad and enlarge the borders of their garments. They love the best places of feast, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplace, and so on and so forth. Binanggit din dito sa verse 13. Pakibasa mo. Verse 13. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Ayaw niyong pumasok. Kayo mga hypocrites, sabi niya, ayaw mong pumasok sa kaharian ng Diyos. Ayaw niyo ring papasukin yung iba. Kumbaga kung pipigilan nila ang may kinalaman sa espiritual na pagtanggap kay Kristo. Pero hindi nila pipigilan yung formal na mga ceremonies ng pagpapakabanal. Meron pa, dito sa verse 23, pakibasa. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Ayan. So, sabi dito, this you ought to have done without leaving the others undone. Nag-iika po sila, sineseparate nila yung mga munggo, isa-isa at binibilang kung ilan yung 10% nun. Pero, pagdating sa justice, sa mercy, yung principle, wala sila. Hindi nila matupad ang kautusan sa principle, pero kaya nilang tuparin ang kautusan sa form. Halimbawa, hindi ka nangangalunya. So, basically, hindi sila nangangalunya, pero tumingin sila sa mata ng isang babae na may pagnanasa, kakasala pa rin sila. Hindi sila pumapatay, pero may puot sila sa kanilang puso
Ayon sa 1 John chapter 3 verse 15, sila ay mamamatay tao at wala silang buhay na walang hanggan. So on and so forth. Ibig sabihin, formalism ay panlabas na anyo ng kabanalan, subalit tinatanggihan nila yung prinsipyo ng kabanalan, which is Jesus Christ. Si Jesus Christ yung prinsipyo ng Tsaka Pastor, kabanalan. no, meron na tayong nabanggit sa mga previous episodes na para silang fig tree, na maganda lang panglabas pero wala silang fruits. Wala silang fruits. Hindi mo makakitaan sila ng mga karakter ng Holy Spirit, yung love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, self-control, temperance. Wala sila nun. Pero kung titignan mo, parang religious sila. Yung religious garb, yung robes nila, maayos. Si Jesus, nung dumating siya, ano lang, peasant dress lang meron siya. Yun lang damit na mga magsasaka. Hindi siya nagdamit na mga palaktiris, yung mga pangbanal na mga damit, mga sutana, mga gano'n. Hindi siya nagdamit ng gano'n. Pero makikita mo, yung mga bunga ng kanyang kabanalan ay kitang-kita ng mga tao at sumusunod ang mga tao sa kanya. Attractive siya sa mga tao. Ito yung pinapaiwas sa atin ng kalaban. Pakinggan mo, na pinapaiwas sa atin ni Ellen White. Review and Herald, September 3, 1889, pakibasa. The enemy of man and God is not willing that this truth should be clearly presented, for he knows that if the people receive it fully, his power will be broken. If he can control the mind so that doubt and unbelief and darkness shall compose the experience of those who claim to be the children of God, he can overcome them with temptation. Isipin mo, kung hindi mo alam ang justification by faith, halimbawa, laging kinukundina ka ng sarili mo. Sabi ng Revelation chapter 12 verse 10 to 11, dumating na yung accuser of the brethren who accuses day and night. Kung akusado ka ni Satan day and night, na ikaw ganito ka, hindi ka na magbabago, hindi ka patatawarin ng Panginoon. Kung ganyan ang kaisipan mo, sa tingin mo, ma-overcome mo yung kasalanan mo? Tsaka Pastor, itong topic na to, very rampant siya ngayon, no? Kasi alam naman natin na yung anxiety and depression sa mga youth ngayon is common. And itong topic natin is very, very powerful kung maiintindihan lang to ng ating mga kabataan. Kaya nga, binanggit din doon. The same text na binabanggit ko sa iyo sa Revelation chapter 12 verse 11, binanggit. And they overcome him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony, and not loving their lives so much as to shrink from death. So, the only way para matalo mo si Satan sa kanyang accusation sa iyo araw-araw is una, the blood of the Lamb. Ano ba yun? Justification. By the blood of Jesus. Bakit? Namatay na si Kristo para sa akin. Ano pa ang masasabi mo sa akin? Sasabihin mo pa sa akin yung kasalanan ko? Aminado ko naman may kasalanan ako. Kaya nga kailangan ko si Jesus, kaya nga namatay si Jesus para sa akin. So, you cannot do anything about me anymore. Ibig sabihin, wala ka ng control sa akin kasi nagpasakop na ako kay Kristo, siya na yung kabayaran ng kasalanan ko. Bakit mo pa ako sasabihin na ako'y makasalanan? Sabi ni Kristo, ako'y ligtas na. So, pangalawa, the word of the testimony. Pagka narinig ng isang makasalanan, na naligtas yung mas makasalanan pa sa kanya, nagkakaroon siya ng hope. Tapos hindi siya bumabagsak sa temptation. Sabi niya, yun ang isa, mas makasalanan pa sa akin, nagtagumpay. Pangatlo, not loving their lives so much as to shrink from death. Ibig sabihin, kung willing yung isa na isacrifice lahat para mailigtas yung iba, isa-sacrifice ko rin para mailigtas yung iba. So, dito nag-overcome ang mga sinners. Kaya ayaw na ayaw ni Satan na malaman natin yung justification by faith. Kasi pag nalaman natin justification by faith, willing na nating ibigay lahat para kay Jesus. Pangalawa, mag-ingat tayo doon sa mga forms at hindi sa principle. Halimbawa, yung Good Samaritan. Samaritano siya, dumaan siya, sinagip niya. Pero yung dalawang dumaan, yung Escriba at Pariseo, hindi naman nila sinunod, yung pari. Hindi naman sila tumulong . So meron lang silang religiosity, pero wala silang spirituality. Alam mo yun? Yung contrast ng religiosity at spirituality na wala kang constant connection sa Panginoon, walang habag sa puso mo kasi hindi ka tumanggap ng habag. Kaya, ang importante sa iyo, maging religious lang. Yung rich young ruler, halimbawa sa Luke chapter 18, sabi niya, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Sabi niya, sundin mo ang kautusan. Sabi na, sunod ko na ang kautusan. Sabi ni Kristo, bakit hindi mo ipagbili yung ari-arian? Pagkatapos ibigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Hindi naman niya magawa. Bakit? Walang love sa puso niya. Walang principle sa puso niya. Nandun sa kanya yung willing niyang sumunod yung form na meron ng Ten Commandments, pero yung essence na meron ng Ten Commandments, hindi niya kayang sundin yung love.
Love, justice, mercy is the essence of the Ten Commandments. Kaya nga sabi sa Biblia, He had shown thee, O man, what is good and what the Lord requires of thee, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with thy God. And yet, He is not willing to do that. So, Pastor, iba pala ang theoretical knowledge lang, yung alam mo lang yung mga nasusulat sa Bible, pero hindi mo siya nararanasan. Wala kang pagsunod by principle. Meron ka lang pagsunod by form. Yun ang tinatawag nating hypocrisy o kaplastikan. Maraming mga Kristiyano ngayon na plastic. Kayang-kaya lang nilang sabihin ang mga bagay-bagay, napakagaling magsalita, pero sa prinsipyo ng kanilang buhay, hindi mo makita. Kaya mga bataan, maraming natitisod, umaalis sa church, kasi ang galing-galing mag-preach, pero pag nakita mo sa buhay niya, hindi niya talaga maganap sa buhay niya. Pero hindi rin dahilan yun para ikaw ay umalis sa church. Isa pa na notice ko dito, na binibigyan tayo ng caution ni Findlay sa kanyang sinulat, the Epistle of Galatians, pakibasa, the Gospel of Externalism. The gospel of externalism is dear to the human heart. It may take the form of culture and moralities, or of services and sacraments, and churchly order, or of orthodoxy and philanthropy. Ayan. Kaya ang mga tao, pagka inaya mo sila na, sige, mag-community service tayo, pupunta sila. Pag tayo, gumawa tayo ng kawang gawa, gagawa sila, mamimigay sila sa mahihirap. Kayang bayaran, parang kaya nating suhulan ang Panginoon sa ganun. Pero at the outset, kasi may Facebook, may camera, papakita nila na gumagawa sila ng mabuti sa kapwa. Pero pagdating sa kanilang sariling pamilya, kumusta? How do they treat their children? How do they treat their enemies? Halimbawa, yung mga kalaban nila. Paano nila iti-treat yun? Sige nga. So makikita mo talaga na hindi sila pinagbubungahan. Kaya napakabilis daw pumasok sa puso ng tao yung externalism. Halimbawa, pinromote mo sa kanila. Pagka ikaw ay nanghingi ng pangtulong sa mahihirap, hindi ka makakuha. Pero magpaano ka? Halimbawa, magpaano ka? O sino po dito ang gustong magbigay para sa ganito? Kasi kitang-kita ng lahat ng mga tao, magbibigay siya. Pero pag sikreto mong hihingan siya, hindi siya makapagbigay. Pero kapag lantaran, magbibigay siya kahit gaano kalaki. So, bakit? Kasi hindi niya nakikita na yung pride, yun yung pinakamalaki niyang malady. O, yan, formalism yan. Sabi dito, the gospel of formalism, continue ko dito sa baba, the gospel of formalism will spring up and flourish in the most evangelical soil. Kahit very evangelical yung soil, and is the most strictly Pauline churches. Let it be banned and barred out never so completely. Hindi mo kayang tanggalin sa church ito. Laging may hipokrito sa church. Hindi siya matatanggal. Darating na lang ang Panginoon, may hipokrito pa. And is the most strictly, sabi dito, under the simplest modes of worship and the soundest doctrine. Okay? So, the serried defense of articles and confessions constructed against it will not prevent its entrance and may even prove its cover and entrenchment. Yung gumawa sila ng regulasyon, mga statement na hindi tayo alis dito, hanggang dito na lang tayo, pero ganun pa rin. Gusto kong sabihin sa'yo, halimbawa, yung Reformation na ginawa ni Martin Luther. Pagdating kay Martin Luther, okay, maganda, gawa sa Reformation. Pero sila din mga reformer, yung pumatay na mga Anabaptist. Pinatay nila, nilulubog talaga nila, literally, nila Martin Luther. Kasi nakikita nila, kasi against sa state ang gumawa ng panibagong religion. So sila din mismo. So itong mga Baptist din, hanggang doon na lang din sila sa baptism. Hindi na nila tanggapin yung Methodism. Tapos yung Methodism, ayaw na lang tanggapin yung Adventism. Yung mga pagbabago ng progress na nakikita natin sa Bible, hindi na kasi kung ano yung tradisyon nila, hanggang doon na lang. So dapat, ready tayo sa lahat ng reformation na gustong gawin ng Panginoon sa atin. Ano man ang gustong pagbabago na gawin ng Panginoon, pakinggan natin na maigi kasi maaring ang Diyos ay nagsasalita. Pero sa will, ang gusto talaga natin yung kung ano yung napagkagalian na, hanggang doon na lang tayo. So ang tawag doon ay formalism. Ang sabi dito, nothing avails, as the apostle says, the life of God in human souls is sustained by the energy of His Spirit, perpetually renewed, ever proceeding from the Father, the Son. The life that I live in the flesh, I live by faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. This is the true orthodoxy. Yung bang, ang devotion mo lang talaga ay kay Kristo. Hindi sa church, hindi sa tradition, hindi sa nakaugalian ng mga kaibigan mo, hindi sa nakaugalian mo o ng tatay o nanay mo. Kundi ang pag-ibig mo ay na kay Kristo mismo.
na namatay para sa iyo. Yun yung pinaka-orthodoxy. Pag sinabi ng ating orthodoxy, yun yung katanggap-tanggap sa lahat. Kasi iniisip mo, baka kung anong sabihin ng mga tao, anong sabihin ng mga tao. Yun lagi ang iniisip mo. Ang nagiging tend mo, formal. Maganda ka sa itsura ng mga tao, pero sa harap ng Diyos, ikaw ay kasuka-suka. So, kailangan din natin i-examine yung sarili natin. Kasi kung sinasabi dito na ang church is meron talagang ganitong tao, what if baka tayo yun or ako yun, di ba? So, dapat prayerfully we are to consider this. No? That's it. Kaya, kahit sa mga preaching, ang sabi ni Ellen White, scores of men, sa mga preachers, scores of men have preached the word when they themselves had not faith in it. Pinipreach lang nila yung word pero wala silang faith doon. Did not obey its teachings. They are unconverted, unsanctified, unholy. But if we would stand the test, piety must be brought into the life. Kailangan talaga magkaroon ng kabanalan sa puso mo. Hindi dahil sa nagdi-devotional ka araw-araw, banal ka na. Hindi dahil sa nagpipray ka araw-araw, banal ka na. Ang tanong, pinapapasok mo ba talaga yung Holy Spirit? Pag sinabihan ka ba na, uy, proud ka, magpakumbaba ka, magpapakumbaba ka ba? Handa mo bang lunukin lahat ng yon kahit na ikaw ay mapahiya o hindi? Kasi meron ka rin, nahihiya ka sa sarili mo, kinahihiya mo na kung ano sabihin ng mga tao sa'yo, formal ka pa rin. You are still formal. What we want is inspiration from the cross of Calvary. Tignan mo yung cross ng Calvary. Wala si Kristong itinabi sa kanyang sarili. Wala rin siyang itinago. Wala siyang ipinagmataas, ipinagpakumbaba niya. So, yung cross ng Calvary mismo, magsasabi sa iyo na, bakit mo ba ayaw pang bitiwan yan? Bakit ba ayaw mong magpakumbaba? Ayaw mong humingi ng sorry? Bakit ba ayaw mong baguhin yung lifestyle mo na yan? Bakit ba ano? Kasi hirap na hirap kang baguhin yung sarili mo dahil selfish ka pa rin. Then God will open eyes to see that we are not to expect to do any work for the Master successfully unless we connect with Christ. Mag-connect ka muna kay Christ, maging dependent ka muna kay Christ. If we are indeed laborers together with God, we shall not have dead scientific religion, but our hearts will be infused with living power, even the Spirit of Jesus. And the Spirit of Jesus, along with the Spirit, nandun yung pagpapakumbaba. Hindi yung nasaktan ka lang ng konti, nasabihan ka ng medyo nasaktan ka na, nagkaroon ka na ng puot sa puso mo. Kahit na ikay nagpipreach, pagka may sa puso mo, may against ka sa kapwa mo, hindi ka tanggap-tanggap yung offering mo. Sabi ng Panginoon. Sabi nga po if you are dead in Christ, nothing can hurt you. Nothing can hurt you. Saan ka nakakita ng patay na nasaktan ng kinurot? Pero the fact na nasasaktan ka ng kapwa mo tao, ma-pride ka, ibig sabihin you have a dead religion. Imbis na ano kaya yung sinabi niya? Parang tama yata yun. Pakinggan ko ng maigi. Kahit na hindi siya tama, nakaka-realize ka na parang siguro mali ako. Ikaw lagi ang naiisip mong siguro mali ako. Hindi naman ito false humility, pero ang sinasabi natin na willing kang makinig, willing kang magpabago. Ibig sabihin, you are wrought by the Holy Spirit. Okay? Isa pa. Ang sabi dito, Review and Herald, November 29, many present the doctrines and theories of our faith. Kagaya ng mga fundamental beliefs natin. But their presentation is as salt without favor or savor, for the Holy Spirit is not working through their faithless ministry. They have not opened the heart to receive the grace of Christ. They know not the operation of the Spirit. They are as meal without leaven. Para silang yung mga tinapay na hindi tumubo. Maliit lang siya. Hindi tumubo, hindi umalsa. For there is no working principle in all the labor. Kagaya niya, obedience without love is transgression. Diba, sumusunod ka sa Panginoon, pero walang pag-ibig sa puso mo, kundi natatakot ka lang sa Diyos. It's still transgression. Without love, we can do nothing. Okay. They do not appropriate the righteousness of Christ. It is the robe unworn by them, a fullness unknown, a fountain untouched. Kagaya niyan. Pagka ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, dahil yan ay bukal ng mabuting ginawa ng Panginoon sa iyo. Pagka tumingin ka sa krus ng Kalbaryo, at dito bumukal sa iyo yung pagmamahal sa kapwa mo, genuine ito. Pero kung tumingin ka lang sa kapwa mo at nahabag ka lang, naawa ka lang, kaya ka tumulong, isang araw mawawalan ka na ng awa. Pero pagka bumubukal sa krus ng Kalbaryo, yung awa mo sa kapwa-tao mo, ibig sabihin, hindi ito nang galing sa'yo. Galing ito sa Diyos.
So, hindi yun formalism. Yun ay talagang dulot ng mga prinsipyo na natatag sa iyo. Ang sabi sa Review and Herald, May 24, ministers are wanted who feel the necessity of being laborers together with God, who will go forth to bring the people up in spiritual knowledge to the full measure of Christ. Ministers are wanted who will educate themselves by solemn, reverential communion with God in the closet. Doon mismo sa closet nila, nakaluhod sila. Naalala ko nung mga panahon na ako'y nakasakit ng isang elder. 3 araw akong hindi kumakain. 3 araw akong hindi makalabas ng kwarto. Nananalangin every 15 minutes, nagbabasa ng Biblia. Nagpapakumbaba ako kasi paano ko hingin ng tawad sa Kanya. Wala akong nare-realize na kasalanan ko. Pero sigurado ko na nakasakit ako sa Kanya. Yun yung gawain natin ng banal na Espiritu. What do you think about it? Opo, Pastor. And yung naalala ko dito, yung nangyari kay Mary, nung nag-offer siya ng alabaster box kay Jesus. And then even nung nakakita na siya ng mga Pharisees and pinag-uusapan na siya, bakit niya binigay yung perang ganun? Pero hindi niya pinansin yon. But her love for the Savior was overflowing and iyak lang siya ng iyak sa feet ng Panginoon. At saka, tinan mo motivation niya. Hindi lang siya basta iyak ng iyak. Ang sabi ni Jesus Christ, she was thinking of my funeral. So, ibig sabihin, naka-look forward sa cross na ng Calvary, si Mary. So, ang nagmo-motivate sa kanya para ibigay lahat kasi naiintindihan ni Mary na yung death ni Christ ay para mismo sa kanya. So, bumubukal yung pag-ibig sa kanya kasi naka-look forward siya sa cross. Tayo naman, naka-look backward tayo sa cross ng Calvary. Sabi sa Review and Herald, May 6, 1890, could we now leave the cold traditional sentiments which hinder our advancement? We would view the work of saving souls in an altogether different light. Kung iiwan lang daw natin yung cold, traditional sentiments. Ano ba yung sabihin ng cold, traditional sentiments? Yung bang, gagawa tayo kasi kailangan natin, hindi dahil sa namatay si Kristo para sa atin at para sa kanila. Wala, kasi kailangan natin, may goal tayo. Meron tayong dapat mapabaptize, meron tayong dapat maakay. Kailangan natin ito. Pero parang dinadrag na lang natin yung sarili natin na parang hindi na tayo nakatingin sa bumubukal na dugo ni Kristo ng kanyang pag-ibig na dadaloy mula sa krus ng Kalbaryo patungo sa atin. That is dead formalism. Halimbawa, itong subscription natin sa doctrine. Halimbawa, Review and Herald, February 3, 1891. Sapat na ba na maging Adventist tayo kasi nagko-conform tayo sa lahat ng doctrine? Pakinggan mo. Pakibasa. Our doctrines may be correct, we may hate false doctrines, and may not receive those who are not true to principle. We may labor with untiring energy, but even this is not sufficient. A belief in the theory of the truth is not enough. To present this theory to the unbelievers does not constitute you as a witness for Christ. Kahit na mangaral ka tungkol sa Sabbath, pagkain, sanctuary, prophecy, lahat na ipatanggap mo at tinatanggap mo rin. This does not constitute conversion. Kahit na tinanggihan mo na lahat ng mali. Kaya marami tayo mga nakikipagdebate na mga layman natin na napakagagaling sa doktrina. Pero kung makasakit ng kapwa sa kanilang pananalita, kitang-kita mo na wala si Kristo. Si Kristo may tears in His eyes. Meron mga nasa telebisyon, nagmumura pa para talagang ipakita na talagang si Kristo nga nagmumura eh. Pero kitang-kita mo na hindi talaga sila pinagbubungahan ng pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Even this is formalism. Hindi porke tama ka sa mga argumento mo, pero kung makasakit ka sa kapwa mo na mali, parang hindi namatay si Kristo para dun sa sinaktan mo. Oo nga, nakakalimutan na nila yung truth na the person yung kausap nila that time is kinamatayan someone, din. Yes, the sacrifice of Christ applies din sa kanila. That's it. Dapat nga with tears in our eyes, with love, so devoted because the love of Jesus flows within our heart ang nagbubunga sa kanila. How much more power would attend the preaching of the word today if men dwelt less upon theories and arguments? Yung mga pinapanalunan mo sila sa pamamagitan ng argumento at magaling ang Adventist dyan. Tama ang Sabbath, tama ang lahat ng argumento natin. Pero paano natin ipinipresent si Christ doon sa argument natin? At gusto kong tapusin dito sa term na ito. The truth is of no value
to any soul unless it is brought into the inner sanctuary and sanctifies the soul. Piety will degenerate and religion become a shallow sentimentalism unless the plowshare of truth, kapag ka hindi tayo dinig, is made to go deep into the fallow ground of the heart. Dito, parang ipinapakita sa atin na kung hindi talaga tumanim sa puso mo yung pag-ibig ni Kristo, lahat ng mga katotohanan ng alam mo ay para lang siyang tumubo sa bato. Nag-ugat ng konti, pero konting pagsubok, babagsak ka na. Kasi hindi ka naugatan sa pag-ibig ng ating Panginoon na dumadaloy na dugo mula sa krus ng Kalbaryo. Yes, Pastor, na-remind tayo na we are to pray for the Holy Spirit upang ipakita sa atin kung ano ba talaga ang nasa loob ng ating puso. Kasi kung walang Holy Spirit, talagang hindi natin kakayanin magpakumbaba. Yun yung magbubukas sa ating mata. Okay, so Pastor. Gusto ko lang pong mga kapatid na ipaalala sa bawat isa sa atin, ano man pong relihiyon tayo, saan man po ay meron pong temptation na tayo ay maging formal. Na ipagmalaki natin yung ating relihiyon at hikayatin natin ang mga tao sa relihiyong meron tayo. Pero matapos nating mahikayat sila, kagaya po ng sabi sa Mateo 23:23, na hinihikayat natin, pumunta tayo sa iba't ibang lugar para makahikayat ng isa at upang gawin natin silang twice as much as son of a devil as we are. Ibig sabihin, kaya natin silang gawing kasing kagaya ng demonyo na kagaya natin kung hindi po kay Kristo bumubukal ang pag-ibig na na ating ipinamimigay sa iba. Kaya mag-ingat po tayo na magtiwala sa ating sariling kaunawaan o sarili nating kaalaman at maging judgmental tayo sa iba na hindi nakakaalam ng ating katotohanan. Samantalang hindi naman po nakikita sa atin ang karakter ng ating Panginoon Kristo. Ito po ay gift ng Panginoon, ang repentance ay gift ng Panginoon, at ito'y mangyayari lamang kung hihilingin natin mismo ang banal na Espiritu ang pumasok sa atin upang gumalaw sa ating mga puso. Maraming salamat po, Pastor Brian. So, sa ating pagtatapos po, maaari po ba tayong manalangin? Okay. Let's pray. Dear Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa inyong pagbubukas ng salita at Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil pinakita niyo po sa amin ang danger sa pagiging formal lang at wala pong relasyon sa inyo. Nawa po, Panginoon, pinapanalangin po namin ang banal na Espiritu na patuloy kaming i-guide sa aming mga steps sa buhay. At Panginoon, samahan niyo pa po kami ulit sa mga susunod na mga episodes ng aming programa. All this we pray in the loving name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ayan po, Pastor, napakalalim po ng ating tinalakay ngayong araw at nawa po ay samahan niyo po kami muli sa isa na naman pong episode. Ako po ulit, si Alexa Tahod, kasama po natin si Pastor Brian Tolentino. Sa aking mga fellow youth, nawa po ay samahan niyo po kami at ito po ang ating programang Sharing the Vision.